Isa pong mapagpalang araw muli mga kapatid at mga kaibigan sa lahat po ng aming mga tagapanood at taga-subaybay dito po sa Kagutungan Health Restoration Ministry. At tayo po ngayon ay may isa na namang panauhin na isa pong kabataan at isang dating territory training manager ng isang company. At atin pong malalaman kung paanong siya ay gumaling sa kanyang karamdaman at kung paano gumawa ang Diyos sa kanyang buhay at lalo tigit paano niya naranasan ang mga biyaya at pagpapala sa pamamagitan po ng natural remedies at mga healthy lifestyle at plant-based diet dito po sa Kagutungan. Ang aking pong tinutukoy ay walang iba kundi si Brother John Christopher Galvez. Siya po ay 29 years old, taga Gataran, Cagayan. Brother John Christopher or JC na lang, ano. Brother JC, kumusta? Napakabuti po ng Panginoon natin po ngayon. So, magandang araw po sa lahat ng mga tagapakinig po natin sa programa niyo po. Napakalaki po ng napakalaking opportunity po ito. So, I usually do the interview po kasi, kaya ganito po kinakabahan. So, kung papakilala ko po yung sarili ko po, ako po yung tao na parang nakamit ko na yung mga gusto kong makamit sa buhay. But I always feel hollow inside. So ako po yung tao na parang kapag gustuhin ko yung isang bagay, makukuha ko. Siyempre, pagsusumikapan mo po yun. But I feel something's missing. At yun po yung natagpuan ko dito sa Kagutungan. So I also have a health condition. So meron po akong aneurysm. Actually, I already have a ruptured brain aneurysm. Ibig sabihin po yun, yung ugat ko po sa utak, pumutok na po talaga. That's last January. Then, meron din po akong, diagnosed din po ako ng diabetes type 1. So, napakataas po ng blood sugar ko. Yun po yung dahilan ko na pumunta dati dito. So, Brother JC, paano mo nalaman yung tungkol dito sa Kagutungan Health Restoration Center? Siguro I learned it from my father before kasi galing na po dito yung tatay ko. Unfortunately, medyo may katigasan po yung ulo ng tatay ko po . So, he found a relief here. But the thing is, hindi niya sinunod all throughout sa buhay niya kaya he met his demise last 2016 po. Yun po. And actually, hindi po ako naniniwala sa ganito dati. So, I believe in doctors. I believe in siyempre, sa kamunduhan, kung anong sasabihin ng kamunduhan. So, you have to take your medicine, you have to have your, sabihin natin, mga maintenance. Kailangan mo iturok yung insulin mo lagi-lagi. So, sa akin po doon, nung nalaman ko yung Kagutungan, I found it prosperous. Parang hindi ako naniniwala talaga. Kakain ka lang mga dahon-dahon, magagaling ka na. Parang ganun po ako. So, I'm quite prejudiced po dito sa ganitong paraan. Siguro nung panahon na nagpa-treat o nagpagamot yung father mo dito ay bata ka pa siguro o ano? Opo, that's 9 years ago. Almost 9 years ago po. So parang 21 pa lang po ako nun. Pero alam mo na yung paraan, ibig sabihin kahit sa ganung edad, alam mo na yung paraan ng paggagamot dito ay natural treatment, ganun, mga prutas, ganun ang mga ginagamit. So parang aware ka na noon. Yes po. And one thing that I'm against with this is hindi tayo kumakain ng karne. Or before kasi talagang carnivorous po talaga ako. So I can't leave a meal or hindi ko kaya na kumain ng walang karne. Walang itlog. Yun po yung buhay ko. Siyempre, hindi naman po laging may pangkarne. So laging may itlog, laging may gatas. Ganun po. So, yun pala yun, kung paano ka nakarating dito o nalaman dito sa Kagutungan dahil di sa father mo. Yes po. At bago ka naman mapunta dito sa Kagutungan, ano yung kondisyon ng iyong pangangatawan at ano ba yung lunas na ginagawa mo? Nabanggit mo kanina na meron kang diabetes at aneurysm and then doon sa mga sakit mo na yon, may lunas bukod nung bago ka mapunta dito sa Kagutungan. Ano yung lunas na ginagawa mo sa katawan mo o nagpagamot ka ba sa hospital? Or? Yes po. Natakbo po ako sa hospital lang 2 times because of my brain aneurysm and diabetes po. And sasabihin ko lang po talaga na I relied
on the knowledge of, sabi natin worldly knowledge po. So, meron po akong maintenance, meron po akong tinitake, yung insulin ko po, 4 na beses na tinuturok kada araw. So, yun yung maintenance mo, yung insulin. Insulin din, may mga gamot pa po. Iba pa yung... Yes po. Ang sabi ng doktor sa akin dati, yung dugo mo since nag 400 plus na po, meron namang remedy, makakasurvive ka naman. Pero ang malungkot na lang po, hindi na bababa sa 200 daw po yung blood sugar ko. And nag-research po ako sa online, yun din ang sabi nila. You have to take your insulin kasi yun yung magpapababa ng blood sugar po natin. And nung pumunta ako dito, I'm quite hysterical sa nanay ko, sabi ko. Nung pumunta si Papa dyan sa agutungan, namatay siya. So yun po yung number 1 kung bakit ako against sa agutungan. Medyo prejudice po ako doon kasi alam kong kasalanan na Papa yun kung bakit tawag nito, kung bakit siya, yun, why he met his demise. But the problem is, syempre, ito kasi siya namatay. So parang nasa isip ko, baka mamatay din ako. However, nung itinakbo po ako sa hospital on the second time, I got my heart rate for 30 na lang po yung heartbeat ng puso ko per minute. Doon ko narinig yung sabi ng doktor, prepare for code red. Tapos ipinasok yung parang reviving equipment nila, yung parang plancha siya. Yung parang pinangsasyak. That time, na-realize ko, ano na mangyari sa buhay ko. So, although, dun sa time na po na yun, parang tanggap ko na tanggap ko na nawawala na ako. So dumating pala, Brother JC, sa punto na parang 50-50 ka na. So dahil yun sa diabetes? Diabetes po, and yun sa aneurysm ko po, na hindi pa fully healed. Then, dun po ako nakipagkasundo kay mama. Sa mother ko po, nagpapasalamat po ako sa kanya dahil hindi po siya nag-give up sa akin. Although, lagi ko po siya pinagtatabuyan lagi, kasi nga, kada punta ko sa bahay, anak, nananalangin ka ba? Anak, hindi enough yung mga gamot mo para mapagaling ka. Yun po yung lagi sinasabi ng nanay ko. Pero, I'm a man of logic po kasi noon. So, siguro, sabihin ko na po siguro, kaya din sa din na nagpapasalamat po ako sa agutungan kasi I'm an atheist, hindi ko po yung ipagkakaila. So, pag sinabi natin po atheist, hindi po satanista. Kapag po sinabi natin atheist, hindi po kami naniniwala sa kahit anong natural occurrences. Parang we don't believe in devil, we don't believe in God, we don't believe in angels. Ang sa amin lang, we believe on natural process. Mamamatay ka, mabubuhay ka, that's it. Parang ganun po. Ganun pala yun. Opo. So, Brother JC, nung nakonbinsi ka na nga na pumunta dito sa Kagutungan, nalipigit ng mother mo, ay ano yung nakita mo na, di ba talagang ayaw mo dito noon? So ano yung nakita mo na kaibahan doon siyempre sa hospital, saka yung dito? Paano nakatulong yung mga gamot dito na mga herbs, mga juices, at yung natural treatment dito? Paano nakatulong yun sa mga karamdaman mo? Naalala ko yan nung nandun po ako sa hospital. Nung tinurukan po ako ng potassium, magnesium, tsaka calcium. Sobrang sakit po nun. Alam mo po, naiintindihan po ito ng mga natusukan na po, ng mga nagka-hypokalemia. But the thing dito sa Kagutungan po, I never experience pain. Although may mga healing crisis po, pero hindi katulad ng pain nung nasa hospital po ako. So yes, pag nakaramdam ka ng pain, may tuturok po sa inyo. Yung mga pampakalma daw, pampatulog, tapos ayun, anesthetic para hindi mo ramdaman yung pain. However, after a certain period of time, siguro 2 oras lang, babalik na naman yung pain. Pero dito sa Kagutungan po, ang na-experience ko po dito sa herb, I'm not going to sugarcoat it. Mapait po talaga yung ibang juices. Sometimes, gusto ko nang iluwa. Pero iniisip ko, susugal tayo dito eh. Parang, magtitiwala ka na lang eh. Dapat lubos-lubusin mo na. So that time po, I am quite hysterical sa mga paraan dito. Paano yung katas ng malunggay, paano yung katas ng red beets makakatulong sa sitwasyon ko. Prutas lang yan, kinakain naman yan ng buong mundo. Parang ganun po. So, doon sa mga nabanggit mo na ganyan, so nandun na tayo sa proseso mo, nung nandito ka na. So, paano ka na-convince na magtiwala sa natural at sa lifestyle treatment dito? Ano yung mga bagay na parang na-realize mo na na-convince ka na okay pala ito? Brother Nia, I'll be honest,
hindi talaga ako na-convince until 1 month. 1 month. Bakit po? Kasi nung sinabi po sa akin ni mama, o anak, sinabi mo, mamatay ka na, di ba? So, wala ka namang itataya. Pero kapag pag tumama ako, you can gain everything. You don't have to sacrifice anything yet. Kasi patapon na po yung buhay ko eh. In-accept ko na mamamatay ako. Pero ang sabi ng nanay ko, pagbigyan mo to, kapag tama ako, pwede ka mabuhay. So, challenge ka pala ng mama mo. Challenge po ako ni mama po. Sabi ko, sige nga, itatry ko yan. So, andun na yung tiwala ko sa mother ko po na total, wala naman nang kakahinat na ng buhay ko eh. 30 ba naman yung 30 yung heart rate ko noon. Tinusukan ako ng steroid para ma-revive yung puso ko. Tinusukan na ako ng epi. So, wala na akong maisip noon. Sabi ni mama, anak, dadalhin na lang kita sa Ilocos. Brother JC, buti nung time na yan ay pinalabas ka sa ospital. Actually, hysterical si mama ko po. Talaga nakikipag-away sa doktor. Kasi nung sabi ng doktor, Nay, saan niyo pililipat yung pasyente? Ang sabi po ni mama, ay, magna-natural way na lang po siya. Pupunta siya doon sa kabundukan ng Ilocos. Yun yung sabi ng nanay ko po, yung doktor po, papatayin niyo yung anak ninyo. Yun yung sabi ng doktor. Magiging mamamatay tao kayo. Sabi niyo ng doktor po. His blood will be on your hands, sabi po ng doktor. Kung naaalala ko po, yun yung pagkakasabi ng doktor po. Tapos, nag-walk out yung doktor kay mama. Si mama po talaga yung nag-convince po sa akin. Actually, nag-challenge po sa akin. Pero ang nag-convince po na talagang gumagana po talaga to, talaga effective po, yung mga tao po dito po. Kasi I'm not just cured from my diseases, but also cured from my faith, or from my belief, and I started to have faith. So, after mo na maranasan yung treatment dito, Brother JC, Yes po. Ano naman yung masasabi mo sa naging resulta, at ano-ano yung natutunan mo habang ng proseso ng natural treatment dito, nung nagpapagaling ka, ano yung mga natutunan mo dito sa Kagutungan Health Restoration Center? Alam ko, Brother Neo, this will sound so crazy or sound so cheesy, but I learned what true love means. So, paano ko ba nasabi na true love yun? Kasi, I started as a patient here. Pero ngayon, mag-iisang buwan na po, I wanted to turn a leaf from my for my life. So I want to turn a new leaf. So ngayon po nagvo-volunteer na po ako dito. So nasabi ko rin naman na po dito. So isa na rin po ako sa mga nagvo-volunteer na health missionary po dito. So nung una po talaga hindi ako naniniwala. Hindi ko naman dihid sa inyo po yun, di ba? I have a blood sugar na umabot ng 400 kaya po ako muntik na namatay. And akala ko talaga nung una, sabi nga ng online, ng mga netizens, ng mga doktor, na hindi na ako mabubuhay ng normal. I just have to, if I want to survive, I have to inject myself 4 times a day ng insulin. Opo. Tapos sabi ng online naman, parang imposible na kasi sa edad ko daw, na wala pang 30, ganun nakataas yung sugar, parang ang tanging pag-asa ko na lang is yung mga medicines and yung insulin. Then, nung pumunta ako dito, Brother Neo, kakalabas ko lang nun sa hospital. Sinugod na ako dito na agad ng sister ko. Ang dugo ko noon nasa 400, nasa 300 plus. Yung dugo ko po noon. And andun po ako sa point ng buhay ko noon na whatever comes, maniniwala ako doon. Then, without taking any medications po, any maintenance, any insulin, from day 1 to 1 month, nung una ko punta dito, kinapon po lahat ni mama yung mga medicines ko po. And that's worth 8,000 pesos. Pinapagalitan ko yung nanay ko, Ma, bakit naman ganun? Bakit naman tinapon mo lahat ng medicines? Sabi niya, hindi ako nagtitiwala sa mga yan. Ibig sabihin, Brother JC, bago pa lang ikaw makarating dito, wala na yung mga medicine na tinitake mo noon. Hindi po ako nagdala ng medicines po dito or medication kahit sandamakmak na gustong ipainom sa akin ng doktor. Mga supplements, mga maintenance, lalo dun sa brain aneurysm ko po kasi medyo naging malala yung cases ko po doon kasi parang nagkaroon po ako ng situation na parang reverse comatose po siya. So parang yung ulo ko lang nagagalaw ko, nakakapagsalita ako pero patay yung katawan ko. So parang kabalik na rin po siya ng comatose. And I can say confidently na wala po talaga akong tinake na medicine. I just
take whatever juices or whatever herbs po na ipapangalngal sa akin, ipapainom. I trust the process. I trusted the process. And it's worth it po. So, after nung process na pagpapagamot mo dito, Brother JC, dumating sa point na talagang naramdaman mo yung parang kagalingan, di ba? Yung kagalingan. At ano yung blood sugar mo nung naramdaman mo talaga na parang may nagbago na sa sarili ko? Ano yung count ng blood sugar mo noon? Alam ko po, siguro yung mga iba dyan, pwede po natin i-flash yung medical results ko po, di ba po? Ang dugo ko talaga nasa 300 plus, 400 yung pinakamataas. But now, I'm proud to say na nasa 90 or 100 na lang po. Normal na siya. It's very normal po, kasi 120 dapat po yung normal. Below pa po. And I never expected that from this kind of place. Kasi po yung tiwala ko dati nasa mga doktor, nasa labas, nasa sa akin. Pero ngayon po, I'm quite confident po na sa tulong po ng Kagutungan Health Restoration Center at siyempre po, ng faith ko kay God. Para po nabago po yung pagkatao ko, nabago po ako, inside and out. So, dito sa Kagutungan ay based sa testimony mo na rin, Brother JCI, hindi lang yung sa physical. So, in physical na sakit, sa sakit mo, ay gumaling ka. Yes po. And then, punta tayo doon sa spiritual, kahit konting lang sa spiritual. Sabi mo nga, dati ay atheist ka, at pag sinabing atheist, hindi naniniwala sa mga bagay na natural, especially, hindi naniniwala sa evil, hindi naniniwala sa Diyos. So, yes po. Paano ka na-convince at paano dumating sa point na hindi lang yung physical yung na-heal, kundi yung spiritual life mo ay, sabi mo nga kanina, at nagkaroon ka na, dumating sa point na nagkaroon ka na ng faith o pananampalataya sa Diyos. Pwede bang i-share mo naman sa amin? Gagawin ko lang po simple po kasi mahaba po talaga itong na to. One night po, ang ginawa ko po kasi dati dito, umupo po ako dyan. Nung first month ko po dito, umupo po ako dito sa may balaking bato dyan sa pinakalikod niyo po. Then, tibitingin po ako sa mga stars, sa mga moon. Then, naisip ko po, kasi katatapos po ng devotional po nun ng gabi. Naisip ko, bakit kaya perfect ng mundo? Then, in-research ko, kung ba ang Earth is 1 kilometer closer than sun, to the sun, or further than sun, mag-exist kaya ang buhay? So, nung nag-research po ako, ang sabi po doon, nasa tayo, tinatawag nilang Goldilocks zone. Ibig sabihin po, saktong-sakto lang yung init at yung layo ng sun, ng Earth, ang Earth dun sa sun. So, ibig sabihin po nun, there's someone who engineered it perfectly. So, we cannot deny the fact na napaka-perfect po para magkaroon ng conditions na mabuhay ang mga living things sa mundo. So, inisip ko, sa time na yon, nung mawawala na ako, tinawag ko ang Diyos kahit hindi ako naniniwala. Ang sabi ko, susugal po ako. Pupunta po ako sa inyo. Lalapit po ako sa inyo. Literally at spiritually ako. Kung gagaling ako, which is quite impossible na po noon, I'll give it a try. And, syempre, hindi naman ibig sabihin na atheist ako, wala akong alam sa Biblia. Actually, I read the Bible front and back. Cover to cover po. So, nung bata kasi ako, parang pastor po kasi si Papa. Kaya, I'm quite knowledgeable sa mga knowledge natin sa Bible. Sa mga prophets, sa mga events sa Bible, lahat po, nabasa ko na rin po yun. So, nung pumunta po ako dito sa Kagutungan, I want to challenge the faith of people here. Then, came around kasi akala ko, kayo yung mako-convince ko na maging atheist. But it turns out, ako yung na-convince to believe. Ako yung na-convince to have faith. Kasi, yun po yung pinagkapasalamat ko dito kasi kahit atheist ako, you accepted me warmly. So, hindi po nagkaroon ng prejudice of, ay, laruan natin yan. Hindi yan naniniwala sa Diyos. Halos na lahat ng tao po talagang according sa ganito, sa Bible, dapat ganito, anak, ganito, ganyan. So, sa akin po, parang naiilang po talaga ako. Kumbaga, dumating sa point talaga na yung isa po dito na missionary, if it's okay na mention ko po yung pangalan, si Brother Wendell, hindi po talaga ako tinantanan.
kahit alas 11 na ng gabi, hindi naman this question po, pero pinapaliwanagan niyo po ako. And as I said, I'm a man of logic. If there is something that can be explained very elegant or elegantly, I'll be convinced. And yung pagkaka-explain po sa akin ng existence ng world, existence of God, existence of everything, napaka-elegante po. And I've been with a lot of religion. Napunta na po ako sa born again. Fully born again. Pumunta rin po ako, naging choir po ako ng Catholic. Then, at a certain point, 2 beses po ako nag-attend ng Iglesia ni Cristo worship. So, lahat po kasi sila umiiwas sa tanong na, bakit ganito, bakit ganyan? Ang lagi nilang sabi, maniwala ka anak, yun na yun. Never question the authority of God. Pero dito, ang explanation po, truth will never be bothered to be questioned. Yun po yung nagpa-convince sa akin dito na makinig. And gaya ng sabi ko po, I'm a logical man. And when there is something that is elegantly explained, hindi ko na po maiano yun. Hindi na mai-accept ng utak ko kahit pasabihin ko na hindi ako naniniwala. Kung talagang naniwala na po yung utak ko, wala na talaga. Mako-convince na po talaga ako. So that's why I'm convinced na pumunta po dito, magpagaling. And now, maging missionary po. So yun po. Maraming salamat, Brother JC, sa pagsagot sa mga katanungan at napakagandang testimony at karanasan dito sa Kagutungan Health Restoration Center. At bilang panghuli, Brother JC, ano naman yung masasabi mo sa mga ating mga manonood, sa mga taga-subaybay ng Kagutungan Health Restoration Ministry? May karamdaman man sila o wala? Ano naman yung bilang nakaranas ng karamdaman ng kagaya mo, ano masasabi mo sa kanila? So, I have 2 parts po dito. Number 1 is yung physical na karamdaman po. And yung pangalawa, it's the spiritual na karamdaman po. Kasi I've experienced both of them. Sa physical po, just to be honest din talaga kasi, when I do the research, if you turn to natural way po, talaga pong pwede magamot yung mga kasakitan natin. So, kahit po ang atheist, pag pumunta dito, sasabihin po, ay natural yan eh. Talagang gagaling ka. But, without the part na yung spiritual healing na sinasabi po nila, or yung pag-develop mo ng faith, hindi rin po magiging effective eh. Kasi, I tried doing it on my own. Sabi ko, ay, herbs lang yan. Vegetable lang yan. Kaya yan. Ano naman kung kakain ako ng itlog? So, actually po, na 1 month po ako na bumalik sa kamunduhan, at kumain ng mga gusto ko. Pero wala nang karne. Itlog na lang. Kasi gusto ko magpalaki ng katawan ko. So, ang nangyari, I realized na hindi lang dapat yung katawan natin physically kailangan gumaling. Or dapat magaling. Kailangan din po i-heal natin yung spiritual natin. Yung faith po natin, kailangan natin i-cultivate. Kasi pag na-stuck po yan, at kung wala kang faith, wala kang katatakutan. Wala kang rules. Kumbaga, ikaw lang yung ginudiyos mo lang yung sarili mo. You just deciding on your own, and hindi po yun enough. So what I found dito po sa Kagutungan, sa mga nanonood po, hindi lang po healing sa physical na katawan ko, kundi dun sa spiritual. And I am proud to say na I know na what's the meaning of love. And that's the agape love na sinasabi po nila. And that's caring for other people, or concern ka sa kanila, kahit hindi mo sila kamag-anak. And then, if you see them smile, if you see them thanking you, doon mo ma-feel yung fulfillment po eh. Hindi sa pera, hindi sa dami ng gamit, hindi sa gadgets, kundi dun sa ngiti ng bawat tao na nakikita mo araw-araw. Walang stress. Hindi masakit yung ulo, hindi maingay. Kaya po yung healing ko po talaga dito, ito po yung klase ng healing na kailangan po ng lahat ng tao. And I'm quite thankful. I'm very thankful. I'm very grateful sa Kagutungan Restoration. The Health Restoration site po na naibigay po nila sa akin yun. Yun po, Brother Nick. Pray ng Panginoon, Brother JC, sa iyong napakagandang testimony at karanasan dito sa Kagutungan Health Restoration Center. At alam ko na ito ay magiging pagpapala sa ating mga taga-subaybay, pero tigit sa mga nakakaranas na kagaya ng karamdaman na sinabi.
So, purihin ng Panginoon, Brother Vince. Salamat. Salamat po. Sa ating pong mga taga-subaybay at mga taga-panood dito po sa Kagutungan Health Restoration Center, ay nawa po inyo pong suportahan ang aming pong ministry sa pamamagitan po ng pag-share ng mga videos na inyo pong napapanood dito, mga testimony, experiences at mga salita po ng ating Panginoon. Ito po ay i-share po natin sa ating mga kaibigan, sa ating mga kamag-anak o sa mga tao na bahagi ng ating pong buhay. At ito po ay ating pong i-like at i-subscribe po ang ating pong YouTube channel. So maraming po salamat. Sa pamamagitan ng mga ganito ay malaking tulong na po sa amin. So purihin po ang Panginoon.